Trending at pinag-uusapan ngayon ang pagkamatay ng isang buntis sa Sultan Kudarat matapos itong paslangin ng lalaking nangakong magmamahal at poprotekta sa kanya sa hirap at ginhawa. Naaresto naman agad ang kapulisan ng suspect at hindi na rin ito itinanggi ang kanyang ginawa. Bagamat pabago-bago ang kanyang mga binibigay na statement, ay iisa lang ang malinaw. Inamin mismo ng 21 years old na si Ahmad Abag na siya nga ang pumatay sa kanyang asawa. Nakakapanlumo nga lang dahil sa ang dahilan ay sadyang napakababaw. Sinaksak na hinampas pa ng kahoy ang isang ilaw ng tahanan na kagagawa ng sariling mister na naitala kahapon alas 3:50 ng hapon sa isang liblib na lugar sa Barangay Pinaring, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Sa impormasyong ipinabot sa DXMY ni SKMPS Commander Police Lieutenant Colonel Hector Tanio Jr., ang suspek ay kinilalang si Ahmad Abag, 21 anyos magsasaka, habang ang biktima ay si alias Ann, hindi niya tunay na pangalan, menor de edad, kapwa taga Barangay Pinaring sa naturang bayan. Pitong buwan pa lamang nakakaraan ay masayang pinagdiwang ang pag-iisang dibdib ni Ahmad at Hana sa Emma's Place Convention sa Sultan Kudarat. Ang nasabing pagdiriwang ay sinaksihan ng kanilang mga mahal sa buhay, mga kaibigan at mga kamag-anak. Sa lahat ay ang dalawang magsing-irog ang tunay na pinakamasaya. Ngunit sinong mag-aakala na makalipas ang ilang buwan ay magwawakas ang pagsasama ng dalawa sa isang madugong krimen. Ang pamilya ni Hana at Ahmad ay pawang mga Muslim at sa kanilang pinaniniwalaan, isa na nga rito ay ang labis nilang pag-iingat sa mga kababaihan. Sa liblib na barangay Pinaring sa bayan ng Sultan Kudarat sa Maguindanao del Norte na lumaki at nagkaisip sila Hana at Ahmad. Matanda si Ahmad ng 4 na taon kay Hana, kaya walang impormasyon kung paano nagkakilala ang dalawa. Bagamat sa tradisyon ng mga Muslim, hanggang sa kasalukuyan ay nasusunod pa rin ang mga pakikipagkasundo ng mga magulang at ang kanilang pagbabayad ng dowry para sa mga kababaihang ikinakasal. Bagamat may iilan naman na hindi na ito nasusunod, lalo na nga kung kapwa naman nagmamahalan ang magkasintahan. Bagamat wala pa sa tamang edad, ay agad na ikinasal si Hana at si Ahmad. Ikinasal ang dalawa matapos na malaman ng kanilang mga magulang ang kanilang relasyon. Matapos ang kasal ay bumukod na rin ang dalawa at tahimik na namuhay. Nasa bahay lamang si Hana at inaasikaso ang asawa. Samantalang pagsasaka naman ang pangunahing hanap buhay ni Ahmad. Isa kasi sa pangunahing hanap buhay ng mga tao sa kanila ay ang pagkokopra. Base sa mga taong nakakakilala sa dalawa ay mabait ang mag-asawa, lalo na nga ang lalaki na si Ahmad. Tahimik ito at masipag. Malambing din si Ahmad kay Hana at ni minsan ay hindi nila nakitang nagtalo o nag-away ang dalawa. Marahil ay nagkakaroon sila ng hindi pagkakaunawaan, subalit hindi nila yun pinapahalata sa kanilang mga pamilya. Di nagtagal ay nagdalang tao si Hana, bagay na nagbigay ng ligaya sa pamilya lalo na kay Ahmad. Ayon pa nga sa mga kaibigan nila ay palagi nitong ikinukwento ang pagdadalang tao ng asawa. November 30, 2025, nang dakong alas 3:50 ng hapon, nang makatanggap ng tawag ang kapulisan sa Sultan Kudarat. Ayon sa ulat ng Sultan Kudarat Municipal Police Station, nakatanggap sila ng tawag mula sa isang concerned citizen. Hinggil umano sa insidente ng matinding domestic violence sa Barangay Pinaring. Ayon sa ulat ay umabot na sa sakitan ng pag-aaway ng mag-asawa at wala sa kanila ang makalapit, kaya naman agad na tinungo ng grupo ang lugar. Pagdating ng mga responding pulis ay tumambad na sa kanila ang duguang katawan ng biktima. Dahil sa kritikal na kondisyon ay agad na isinugod si Hana sa Cotabato Sanitarium and General Hospital para sa paunang lunas. Ilang sandali pa ay muli itong inilipat sa Cotabato Regional Medical Center, subalit hindi na ito umabot at agad nang binawian ng buhay. Mga guys, dito na po kami ngayon sa bahay nung lalaki, anong mag-asawa pala. Ito na yung suspect na isinuko ng mga magulang niya. Dahil sa pangyayari, agad na nagsagawa ang kapulisan ng hot pursuit operation. At sa parehong araw ay nagawa din nilang maaresto ang asawa ng biktima na si Ahmad Abag.
Pagdakip sa kanya kaharap ang kanyang mga magulang ay pinaliwanag ng mga pulis ang dahilan sa kanyang pagkaaresto at binasahan ito ng Miranda rights bago ito dinala sa himpilan ng kapulisan. Mula sa crime scene ay nagawa ding ma-recover ng mga pulis ang dugoang upuan na may talim na ginagamit sa pagbabalat ng kopra at isang screwdriver na siyang hinihinalang ginamit na murder weapon. Base sa initial findings, nagtamo ng malalalim na saksak ang biktima sa kanyang mukha, leeg at tiyan. Natamaan nito ang ilan sa masaselang organ nito sa katawan na siyang naging dahilan ng labis na pagdurugo at agad na pagkawala ng buhay nito. Sa pagkakadakip kay Ahmad ay agad din naman itong inamin ang kanyang kasalanan, bagamat nagpabago-bago ito ng binigay niyang salaysay. Ayon kay Ahmad ay mahal na mahal niya ang asawa kaya naman talagang ginawa niya ang lahat para pumayag ang pamilya na maikasal sila, makalipas ang 1 taon nilang pag-iibigan. Ayon din sa kanya ay hindi sila nag-aaway at na mangyari ang krimen ay wala silang pinagtalunan. Maliban sa napikon siya sa pagbibiro nito. Ayon pa kay Ahmad ay hindi niya alam ang kanyang ginawa. Nandilim umano bigla ang kanyang paningin at pakiramdam niya ay sinaniban siya ng masamang espiritu kaya niya napatay ang buntis niyang asawa. Ayon pa kay Ahmad ay para siyang kinukulam kaya niya nagawa ang krimen. Sinabi niya rin na ilang beses niyang sinaksak ang asawa at hindi pa nasiyahan ay ilang beses niya pa itong hinampas ng kahoy na upuan. Sa huli ay humingi siya ng tawad sa kanyang asawa, sa pamilya nito at ganoon din sa kanyang pamilya. Kumbaga nagsisisi ka, humihingi ka ng ampon or humihingi ka ng tawad. Para kanino, sir? Para sa pamilya ng asawa ko. Sa pamilya ko. Oo. Sa kasalukuyan ay hawak na ng Sultan Kudarat Municipal Police Station si Ahmad. Inaasahan na ito ay sasampahan na ng kasong pagpatay at paglabag sa Violence Against Women and Children's Law. Samantala, bilang pagsunod sa kanilang tradisyon at paniniwala, ay agad na din namang hinatid sa kanyang huling himlayan ang katawan ni Hana. Pagsisihan niya man ang ginawa ay huli na, hindi niya na maibabalik ang buhay ng kanyang asawa at ng kanyang anak na nagsisimula pa lamang mabuo sa loob ng sinapupunan nito. Labis din ang pagdadalamhati ng pamilya dahil hindi nila labis na matanggap na nagawa nilang ipagkatiwala ang kanilang anak sa lalaking magdadala dito sa kanya sa kapahamakan. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong salubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.